Itong dalawang isyong nangyari ang ating pag-usapan. Itong galing sa kampo ng mga Duterte, especially ni Congressman Pulong Duterte, at saka yung kalagayan ngayon ni Mayor Magalong ng Baguio City. Unahin natin muna itong kay Congressman Pulong Duterte. Galit na galit yung mama. Parang mananakit kung magsalita. Alam niyo kung bakit? Kasi po, yung kanyang inireklamo laban kay kaso na reklamo laban kay dating Senador Trillanes na dismiss sa Department of Justice. Nakita ng DOJ after ng kanyang evaluation, walang ebidensya, walang matibay na basihan. Ang tingin siguro nila ay galit lang ang si Pulong at mga Duterte kay Trillanes na alam naman natin, public knowledge. Noong 6 na taon ng Duterte administration, talagang grabe ang kanilang panlalait, pagbatikos, panggigigil kay Senador Trillanes, pero wala naman silang magawa. Tapos sinabi ni Trillanes na pag nawala kayo sa pwesto, ipakukulong ko kayo. Ay nangyari nga, nabaliktad ang sitwasyon. Si Trillanes hindi na ipakulong ng mga Duterte, pero si Duterte o matandang Duterte na ipakulong ni Trillanes doon pa sa dahig sa ICC. Antindi? Kasi yung grupo ng Magdalo at ni Trillanes at yung mga biktima ng Tokhang ay una nagfile ng kaso, alam na niya, inuulit ko lang, noong 2017 pa. Pangalawang taon pa lang ng Duterte administration, dinimanda na nila si Duterte sa ICC sa paglabag sa karapatang pantao. Okay. So, na-dismiss yung kaso sa DOJ, yung reklamo ni Trillanes nung araw pa. Pero yung mga sinampang kaso ni Trillanes laban sa mga Duterte, especially tungkol sa smuggling sa Bureau of Customs, napakatindi nun. Buhay na buhay pa. Hindi po na-dismiss. So sa tingin siguro ng mga prosecutor at ng DOJ, may ebidensya si Trillanes na iniharap sa kanila. Kaya ngayon, nasa DOJ pa yung kasong yan, nasa prosecutors pa, at yan ipapunta ng Sandigang Bayan. Baka susunod kay Remulla. Kasi si Remulla galing sa DOJ, nagpunta ng ombudsman. Baka ito mga kaso ng mga Duterte, susunod kay Remulla, ipapadala ng DOJ. So dun halos pumutok ang litid sa galit na parang mananakit nga itong si Pulong Duterte, ang anak na panganay ng dating Pangulo, kay Trillanes at sa DOJ. Pero wala tayong magagawa, balita lang po ito. Wala naman akong pakialam sa mga taong yan. Binabalita lang natin yung totoo dahil walang fake news dito. Sa akin, ang mali ay mali, ang tama-tama. Kahit saan galing ang balita, pag totoo, binabalita natin. Hindi tayo katulad ng ibang puro drama, puro paawa, puro gimmick. Ay, hindi tayo ganun. Kasi lihitimo tayong mamamayag ng ilang dekada. Okay? Yan. So, yun ho dahilan kung bakit nasabi nating galit na galit at parang mananakit sa galit. Alam mo naman si Pulong Duterte, ito yung magsasalita yun pag nag-i-speech sa mga rally. Ibang dating, ibang talagang parang hindi congressman. Parang galit sa mundo, parang masyado siyang namimerso, parang yung galit niya ay kakaiba. Parang hindi politiko, parang hindi leader, parang, ewan ko, ang hirap i-describe ng kailang ng grupong niya. Anyway, malaya po kayo, ano yung masasabi niya? Eto, tungkol dito kay Magalong. Naku, ito ngayon, naloko na. Dati pinagdududahan lang na baka maka-Duterte kasi wala siyang binanggit na Duterte boys tungkol sa di umano'y sangkot sa korupsyon. Wala. Ang binabanata niya ay mga congressman na hindi niya siguro gusto. Sa mga senador, wala siyang binabanggit kahit ng senador kasi marami doon Duterte supporters. Sa mga senador, wala na isa. Kahit na naglulumiyad ang mga pangalan ng mga kontraktor na malapit sa mga Duterte, sa parang mali issue, sa flood control project, at kung ano-ano pa. Kahit na inamin ilang beses na ng Diskaya na 2016 sila nag-umpisa na makakuha ng projects sa gobyerno through Duterte administration, wala pa rin tayong narinig kay Mayor Magalong. Tapos ngayon may bagong pumuputok na balita. Siya ba'y kasama doon sa mga retiradong general na gustong magpabagsak sa gobyerno ni Pangulong Marcos? Totoo ba na siya kasama sa mga meeting? Kasi yung mga retiradong general at general at colonel ay sinasabing nag-meeting ng mga nakaraan bago yung September 21.
Dahil talagang may plano sila ng September 21, kaya lang ho, yung kailang rally, kakaunti yan sa Liwasang Bonifacio, tapos napunta ron sa Mindiola, sa Malacanang, nang gulo pa. Nanunog ng mga property ron, nagsira ng mga property, yun, lahat na nakasuhan ng sedition at iba pa. Yun yung pala yung gusto nila. Ang naging problema nila, marami yung rally ng matitinong Pilipino. Ako nakita ko yun dahil nandun ako sa EDSA Shrine at People Power Movement. Halos napuno yung kalahati ng EDSA niya at yung White Plains. Sa dami ng mga taong galing sa mga tahimik, silent majority na lumabas at nagprotesta laban sa korupsyon. Tapos iba pa yung mas maraming tao dun sa Luneta, anti-corruption din pero totoong grupo. So nabulilyaso yung kanilang plano at inaamin ng militarya na meron talagang nagplano. So ngayon, sinasabing posible raw si Magalong ay kasama doon. O kaya Mayor, paliwanag ka. Total, mahilig ka rin sa mga interview at social media, di ba? Ano yan? Ano ngayon ito? Bakit nga ba wala kaming naririnig na binatikos mo ang mga Duterte boys at Duterte family? Tapos ito pa, hindi mo pa naliliwanagan ng isong yan. Ito naman sa ko, ikaw ay nababanggit. Abay, delikado yan. Delikado yan. So, hindi ko sinabing maniwala kayo ng mga nanonood na kikinig sa atin. Ibinabalita ko lang dahil trabaho ko ito. Talakayin, bigyan ng opinion at analysis. Kaya ang aking panawagan, magpaliwanag sila. Mahirap paniwalaan yung balitang yan, pero kailangan magpaliwanag kayo kasi pinag-uusapan kayo. Kung hindi kayo kasali sa mga planong ganyan, di liwanagin nyo. Kung bakit naman kayo tinatanong na parang pro-Duterte, ipaliwanag nyo. Bakit nga ba wala kaming narinig sa inyo anti-Duterte? Ang binabanatan nyo ay ang kasalukuyang gobyerno. Hindi lang yung mga kapartido ng kasalukuyang gobyerno, pati yung gobyerno ngayon na iniwan mo dahil nag-resign ka doon sa ICI bilang advisor, binabanatan mo na rin. Problema, pinapatulang ka ni Jose Castro. Hindi ka naman luluwagan yan. Alam ni Castro kanyang ginagawa dahil abogado yun. Abogada na, tagapagsalita pa, talagang haharapin ka niya. Bakit? Dalawa na yung napipikon kay Jose Castro, no? Si Chavez Singson at saka ito si Magalong. Grabe, ano? Babae lang kalaban nyo. Babae lang na abogada ang kalaban nyo. Hindi nyo maintindihan kung paano nyo ihulog itong nag-iisang Yosek na fighter dyan sa Malacanang. Hindi nyo napansin? Si Chavez Singson at si Magalong, iisang linya. Ang binabatikos nila si Jose Castro. Di ba? At para masira si Castro kay Pangulong Marcos. Para magalit si Pangulong Marcos. O tanggal nila kung ano. Nakikita ko lang na gano'n. Tingnan natin kung ano mangyayari. Anong epekto ng inyong mga ginagawa. Ano po ang inyong masasabi rito?